Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So bukas update kay Nightcrow, starting yan ng 7 AM ng umaga hanggang 9:30 AM ng umaga pa rin. So ano may yung mga main updates niya? So isa-isa na natin to guys. Unang-una, 10 new events will be introduced. Balikan natin. Pangalawa, new areas added to the World Battlefront. So bagong mapa to guys, Kill the Bat 3 kung tatawagin natin. So ito yung utsura niyan. So ang pinakamahinang master dito is level 90 guys. Yan. So, over volcanic zone. So, nakalagay yan dito guys. Ayan sa insignia event nila bukas. Kasama to sa 10 new events. So, ayan yun guys. Nakalagay na. So, ibig sabihin, ito na yun. So, pinakamahinang master dyan is level 90. Pero based dun sa core, ginawa nilang level 84 kasi nga sobrang lakas. Level 90 nga, di ba? So, ito yan. Pagpapasok ka, 45k gold coins. So, entry level 60. Ayan, may boss dito, ito pa lang, si Tandalon. Tapos wala siyang mini boss kung makikita. Tapos sa Battlefront renewal and renewed, so maiiba siya, existing ito dati. So magiging tubig na siya, tubig. May ano na siya, bangin. So kapag nalaglag ka dyan, pwede kang madeds. Ayan, nakalagay naman eh. If you fall into that area, you will die. Pero wala namang XP loss at saka damage equipment. Hindi masisira. Okay, so may mga binago sa mga taas na magkakaroon na ng monster yan. Kita nyo naman sa taas ng meron ng monster dito sa gitna kasi nga wala namang boss na dyan, di ba? So yun yung bagong mapa. Balik na tayo. 7 Season 2 Party Dungeon will begin. So ito yan guys, yung parang crocodile. Kung ito nga, hindi rin ako sigurado na ito siya, ito, si crocodile. Nakita ko lang kasi to dun sa last event nila, sa susi. Kung mapapansin mo, ito yung picture, di ba? So may nadagdag dyan guys, meron ng epic weapon. Epic top tsaka helmet. 4,200. So kailangan mo tapusin yung Party Dungeon 3 every week. 6 weeks yun eh. So yun. So makukuha mo yan kung malakas ka, kayang-kaya mo siyang tapusin. Ito yun yung, sa tingin ko ito na yun. Season 2 kasi nakalagay naman eh. Party Dungeon Season 2 begins. So kasama yan sa kanilang update. So, Season 11 ng World Dungeon will begin. So, ibang kalaban na naman. Battlefront renewed. So, yun na nga yun. Yung pinakita natin bagong mapa. Yung pang ating party buff effect added. So, regarding dito guys, since yun nga, malakas nga yung sa may sa volcanic, siguro kapag magkaka-party kayo, mataas ang XP. Baka katulad sa Mir 4 na may additional na 20, 30%, bahala na kung 50%. Tapos, itong PIP mode added, sabi ng iba, picture in picture. So, pwede nang mag-floating kahit anong device. Pwede kang manood ng alam mo na, anime. Habang naglalaro ng Nitro. Sa cellphone lang ata to guys. Pero abangan na natin bukas. Tapos, party notification function improve. Rules of for victim penalty recovery have changed. Tapos, yung huli, certain function in the game will be improved. So, wala pa tayong details regarding dito. So, dako tayo dito sa 10 new events will be introduced. Unahin na natin itong Clemens para malinaw. Hindi kayo magbabasag dito guys. Yung babasagin nyo ngayon, bukas may libre, hindi. So, kailangan nyo ng at least 4 na plus 6 para makapagpalit kayo ng plus 4. Parang ano yan, yung walang apps, magkakaroon ka ng plus 4, di ba? So, ito naman, kailangan mo, para makakuha ka na itong Nightcrow piece, kailangan mo ng 6 na plus 6. Okay na yun. Kasi magkakaroon ka ng isang plus 7. Kung meron kang plus 7 katulad ko, meron kasi siya sa mission completion na napakaganda, na kapag nagbasag ka, so, unlimited na siya. Okay? Kasi kung mapa-plus 8 mo siya, magkakaroon ka ng 2 plus 7. Kaya solid tong event na to guys. Kahit 2 plus 7 lang ang meron ka as F2P. Tadami na yon mga bossing. Okay? So, ganun din. 4 na plus 7 para makakuha ka ng isang plus 8. Maganda kasi yung plus 8 no? Todo sa stats. Lalo na yung mga special skill doon. Katulad ng barrier, HP na balik agad, tsaka yung hit. Okay? Dala tayo dyan. Siyempre, yung Unique Master Additional Item Drop Event. So, dito naman, kung dati 3 drop, ngayon 5. So, halimbawa, Papyrus, Old Aircraft, tapos Source of Growth, meron pang additional na 2, which is yung Alluvial, tsaka SOA. De, joke lang. Depende yan, guys, ha. Kung dati 3 yung drop, magiging 5 na. Magkakaiba yan, no? Guaranteed drop types from defeating the monster will be increased from 3 to 5. So, maganda na mag-hunt ngayon sa Battlefront na diba? So, respawn time, same pa rin yan. Kung ilan yung mini boss, same lang pa rin yan, same. So, naiba lang yung drop rate niya. From 3, naging 5 yung napupulot mo na.
So, distinction insignia, yan, merong increased boosting, 50%, ayan. Kaya nalaman natin na yun na talaga yung Kill the Bot 3. Tapos, mission completion, yun lang, ito maganda sa mga ALP, sakto kasi may crafting event ngayon, di ba? So, meron ditong 10 Rares Arcane Scroll, ayan. 4, 2, 2, 2. Solid sa mga ALP. Tapos, ito, enhancement, ayan. Micro gear pa rin. So, aircraft, ayan. So, tataas ba yung old aircraft? Hindi ko din sure. Siguro piso, pwede maging piso, pero hindi ko pa rin sure guys, no? Kasi wala na siyang more yun eh, hindi katulad dati. Tapos ito, sabi nagkamali daw, Awakening Challenge, pero ang bigay is Twilight Splendid, no? So, baka mali yung reward o typo daw dito. Okay? Tapos yung huli naman, check-in event. So, sa check-in event, walang maganda dito. Papyrus. So, pangkaraniwan. Okay? So, regarding sa bootcamp, marami nag-aas regarding sa bootcamp. Guys, sa roadmap kasi Battlefront Renewal yung inuna. So, susunod na yung Rapier or bootcamp. Pero based sa core, ang pagkakasunod niya, Battlefront Renewal, bootcamp, bago Rapier. Kita yan dito, guys. April 25, ito yung anniversary, which is nilabas yung Rapier. Yan, kita nyo naman. Tapos yung April 11, season 2 na ng bootcamp. Okay, so ibig sabihin, nauna si bootcamp bago yung Rapier, di ba? So sa tingin ko dito, ganun din siguro. Bakit yung bagong character, di ba? Kung ilalabas agad, hindi lahat na nasa bootcamp magiging Rapier, di ba? Parang kakaiba yun. Kaya sa tingin ko, mauna yung bootcamp bago Rapier. Kailan kaya to? Sa tingin ko, guys, based sa aking instinct, February 18 after matapos nga yung boosting sa Mir 4. Tapos ito sa March 12, which is yung anniversary, kung isasabi nga siya sa core. Okay? Pero kung iba yung sa global, hindi mauna yung Rapier bago yung bootcamp. Pero sa akin, February 18, bootcamp yan. March 12, Rapier. Okay? So yun lamang guys, keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kita-kits bukas. Hanggang sa muli, paalam.